Guys, napansin ko itong tuta na binigay sa akin ng aking kumpare ay laging nagkakamot. Yan. Bali ito ay 2 linggo na sa akin. At ayan, malaki na siya. Laki na ng tinaba. Yan. Tapos napansin ko ay kamot siya ng kamot. Tinignan ko naman yung kanyang mga balahibo, pero wala naman siyang puto. Wala siya sa mga paa. Yan, wala naman. Yan. Tapos napansin ko nung pinapaliguan ko siya ay ito, yan, meron akong nasasalat sa kanyang tenga. Huwag malikot. Ayan o. Merong magaspang-gaspang sa kanyang tenga. Sigurado makati yan. Dito rin sa kabila. Yan o. Huwag malikot. Yun. Naglalangib-langib. Tapos napansin ko sa kanyang tiyan ay medyo, yun nga, mayroong langip din. Ibig sabihin ay tinamaan din siya ng mangge. Okay. Well, ang mangge ay hindi lang sa rabbit, pwede rin tamaan ng ganitong klase ng aso o tuta. Kaya ang ginawa ko ay nagpunta ako kanina sa tindahan ng mga feeds at bumili ako ng ivermectin, agmectin. Ayan. Kung napansin nyo sa mga nakaraang vlog ko ay ginagamit ko to para gamutin yung mangge ng ating mga kuneho. At ganun din ang gagawin natin dito sa kanya. Lalagyan ko ng ivermectin yung kanyang inumin at ganun din yung kanyang pagkain. Sigurado bago maubos tong isang to ay gagaling na siya. Yan, masasalat nyo po yan kung meron po kayong mga alagang tuta o aso. Pag nasalat nyo yung tenga nila, parang may sugat o langib, makapal-kapal. Ayan. Tapos dito sa kanyang tiyan, ayan o, magaspang-gaspang. Yan ang gagamutin natin. Na kailangan mapainom natin ito sa kanya or mapakain. Ayan, kakamutin naman. Ngayon, try na natin. Okay. Bali ito, binuksan ko na po siya. Bumili na rin ako ng dog food. Oh, dali lang. Dali lang. Dali lang, bebe. Wait. Wait. Yan, halo na nga natin. Yan. Ngayon, syempre pag kinain niya yan, mga feeds na yan, makakain niya na yun. Pwede rin niyang ihalo sa kanin. Siyempre, yung mga leftover na o tira-tira, mga mugmog na kanin nyo ay pwedeng ibigay din doon. Tapos tutburan nyo lang ng ganyan. At siyempre, itong inumin, lalagyan din natin. Actually, mga 2 kurot lang yun ng hindi ko siya mahawakan, kaya tansyahan na lang. Tansyameter. Yan. Hindi naman kaso yun kung sumobra, pero konti lang naman yan. Ayan, no? Kumulay lang. Siyempre, pasensya na po.
Isa lang ang kamay na ginagamit ko. Yan. Ngayon ito, ang ibubuhos ko doon sa pinakainuminan niya. Yan. Pag naubos niya yan, syempre, ang kagandahan nun ay nakain niya na yung gamot. Ang iba ay pinapahid yung ivermectin sa mga sugat, lalo na kung may open wound. Pero dito sa kanya, ang kinakailangan niya ay i-intake para magmula sa kanyang loob ng katawan ng kagalingan. Yan. Mga ilang araw lang yan, 1 week, kaya gagaling na yan. So ngayon di niya naubos. Ayan, pero babalik-balikan niya yan sa tuwing kakain siya. Babalikan niya yan hanggang sa maubos niya yan. Ito naman ang lagyan natin para siya ay uminom. Oop, lakas ng hangin. Malapit na natin. Winnie, Winnie. Lagay na natin lahat. Tipla na lang uli ako ng bago. Mamaya. Ngayon, sample natin, hindi niya nakain yung mga gamot na yan na nilagay natin. Dito sa inumin, siguradong iinumin niya yan. Lalo na pag nauhaw siya. No, drink na. Drink, Winnie. Drink. Magandang senyalis yan. At obserbahan natin yan hanggang sa siya ay gumaling. The next day. Almusal. Yan. Pakainin uli natin si Winnie. Winnie, come. Ano yan? Ginataang tilapiyang isda. Yun lang, tingin natin. Yan guys, nakain niya na. At paubos na. Update. Ito na guys, after a week. Bali 2 sachet ng ivermectin
ating nagamit sa kanya. Yan. Masigla na siya. At ito po, wala na yung langib. Wala na, oh. Manipis na yung nandito. Wala na, oh. Wala na. Sabihin, magaling na siya. Wala na yung kanyang manggi. Ayan. Diba, Queenie? Queenie? Ayan. Okay. Ayan. Tingnan natin sa tiyan. Tingnan natin tiyan mo. Oh, wala na rin. Okay, effective. Good.